Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong napirmahang 2024 National Budget ng ating Pangulo. No? Napirmahan niya po yan nung Wednesday. No? Pero meron pong bagong kaganapan tungkol po dyan sa budget na iyan. At ganun din po, meron na naman nagpakalat ng fake news. Di po ba? So, bago ang lahat, tayo po yung magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, sa lahat ng followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. May God bless you all. So, dito po, kukunin po natin yung articles sa Presidential Communications Office official website at ganun din po dun sa kanilang official Facebook page. Unahin natin itong budget na ito bago yung fake news. At nang meron na naman tayong bubble jacking dito. So, ito po yung news release sa PCO official website. PBBM to 5.768 trillion pesos 2024 National Budget Implementors. Honor thy taxpayers who make the budget possible. O, ayan na. Mga lawmakers, mga kawani ng gobyerno, i-honor nyo daw ang mga taxpayers na siyang nagpopondo ng budget na yan. Na sana ang pera na i-allocate sa inyo with this 5.768, aba, consecutive yun, 5, 6, o baliktad lang. Dyslexic yung gumawa ng budget na ito. 5.768 trillion pesos, hindi po biro yan. Na sana yung mga budget ninyo ay magagamit sa tamang pamamaraan, sa tamang serbisyo para sa taong bayan. Hindi para sa tamang serbisyo sa mga kapritsyo nyo, sa mga bulsa ninyo. Okay? Sana meron po tayong makita na progreso at mga tamang mga proyekto para sa bayan at sa mamayang Pilipino. Yan po ang pagkaka-interpret ko sa sinabi ng honor thy taxpayers who make the budget possible. Di po ba? Oo, mga taxpayer din naman kayong mga manggagawa ng gobyerno. Pero kayo, dami yung benefits eh. Intindihin nyo yung mga OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa, hindi kapiling ang pamilya. Di ba? Kayo. Di ba? Gaganda ng ano nyo. Sana lang, no? Sa susunod na budget o whatever, Pangulo, asikasuhin mo naman ang mga frontliners. Wag naman puro yung mga ng mga pakuya-kuya-kuy lang dyan, papasok ng late, tapos magkakape, magbabasa ng dyaryo, mga kung tumingin mula ulo hanggang pabalik pa, mga supladingding, suplado, mga bastos, di ba? Yan ba? Dapat bago kayo mag-take ng civil service exam, meron pang GMRC, no? Kaya ang daming gustong magtrabaho sa gobyerno kasi alam mo na, may padrino, may ninong-ninang. Kasi nga, birin nyo, budget trillion na ang usapan. Baka next year, maging 8 trillion na ito. Sana naman kukunin yan. Kawawa na si Juan saka si Maria. Di po ba? Speaking during the signing ceremony in Malacanang, President Marcos reminded agencies implementing the expenditure program to fight red tape that leads to underspending and overspending that disregards legal guardrails, emphasizing further that these are two sides of the same coin. Quote, implementation delay and illegal deviations implique the same havoc of denying the people of the progress and development that they deserve. Kita nyo Pangulo na yan. Di po ba? Talagang pinariringgan niya na. Pinagsasabihan niya na ang mga kawani ng gobyerno. Sa aking interpretation,
Itigil nyo ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Itigil nyo ang korupsyon. Yang red tape na yan. Sumasahod na nga kayo, pero kumukuda pa kayo ng pera. Di ba? Pinahihirapan nyo ang mga ordinaryong Pilipino. Bakit? Kasi yung mga nagbibigay ng pera sa inyo, yung mga ordinaryong Pilipino ang mapeperwisyo. Dahil sa inyo, kung gumagawa kayo ng red tape, yung mga katiwalian ninyo, no? Oo, sagana kayo sa kwarta, pero sino ang naperwisyo nyo? Di po ba? Tama po ito. Umaayon po ako sa Pangulo na sana, no? Yang mga, ewan ko, sino ba't ang mga nangangalaga dito? Dapat talaga meron yung mga espiya na lang, no? Yung mga whistleblower, no? Para itong mga animal na ito, na mga anak ni Satanas, maparusahan. Kasi walang bitay, Kaya kayang-kaya nila, no? Pag nakulong naman, sila pa hari-harian doon. Tuloy. So, with this reminder comes the most important budget commandment that we must all receive. We are working for the people, not for ourselves. Tama yan. We are working for the country, not for ourselves. Kita nyo to? Kayo dyan. Sa lahat kayo, no? Kaya, hindi natin masisisi, including me, na masama ang tingin namin sa inyong mga government employee. In every transaction, kumakatsing kayo. Tapos yung experience namin na kala nyo kayo ang Panginoon dyan, dapat nga maganda ang serbisyo nyo sa taong bayan. Diba? Yung bang, gaganunin ka. Hindi man lang, magandang araw po. Hello. Ganun, wala Walang GMRC. Kaya dapat yan sa civil service, no? Kung sino man yung commissioner dyan, dapat may training yung mga yan, no? Bago sila mag-take ng civil service, may training sila. Certificated na maganda ang kanilang customer service. Diba? Kaso mo, ganito talaga Ganito Yung mukha ng 500, yun talaga Yun ang mukha ng demonyo, yung 500, no? Yung perang 500. Demonyo talaga yan. Lalo na tulad nung sabi ni Rapi Tulfo na sako-sako ba naman atache ka isang dumadating sa'yo di ba? Tapos yung mga bogus ng mga bidding, ganyan, sa government projects. Meron na palang nanalo, kunwari magpapabidding, kukuha ng kontrata, no? Yung gagawa lang ng kontrata, pero bogus. Ayan, no? You are serving the people. You are working for the people and for the country. You are not working for yourselves. Pero Pangulong Bongbong Marcos, mga career civil service na yan. Wala na yan. Makapal pa sa orokan ang mga pagmumukha niyan. Kasi yung kapritsyo nila, no? Nangangati ang kamay nila, hindi sila maatubili kung wala silang kabang-kabang sako yung sako ng salapi. Yan po yan. Wala pong kahihiyan yan. Mga shameless ang mga iba dyan. Hindi naman po lahat Hindi natin nilalahat. Pero karamihan. Yan. Diba? Eto pa. Quote, sabi niya, and although we wishes to wipe out in one budget cycle all the government infrastructure backlog, it is curtailed by what the state can collect and by what the tax coffers contain. Kaya, yung iba hindi nagbabayad ng tamang tax. Yung iba, hindi na-areglo na lang. Di po ba? Quote, we can be reckless. Take the easy path. Borrow. Let our children pick today's tab up tomorrow. But debt is not the kind of inheritance that we want to leave those who will come after us. Correct. Tignan nyo yung Pangulo na yan. O sino nagsasabing corrupt ito? Diba? Sino magsasabing nanakawin lang ni Bongbong yan? O ni Blengbong? Kita nyo siya na mismo nagsasabi. Pero ang sasabihin ng iba dyan, hindi, sinasabi lang yan para magmukha siyang good boy. Pero alam nyo na. Patunayan nyo muna. Diba? Hindi naman niya yan siguro sasabihin kung gagawin niya yan. Diba? Iba ang magiging ispisyan. Ito talagang direktang sinabi na. Kaya kayo dyan. Dapat talaga, Pangulong Bongbong Marcos, pakilusin mo yung anti-corrupt commission mo dyan.
o yung whatever, AMLAC, o dapat magtalaga ka dyan, no? Yung mga spy. Kunwari, empleyado siya pero nagtitingin-tingin siya, spy siya. Yung mga ganyan, whistleblowing. Dapat magtayo kayo ng ganun. Protektado talaga. O, good fiscal stewardship imposes upon us the discipline not to be led into the temptation of bloating what we owe. O, nakuha nyo yan? The temptation of bloating of what we owe. Diba? Huwag nyo nang palakihin pa yung utang. Dahil lang sa kapritsyo ng kasamaan ninyo o yung kagahaman nyo sa kwarta. Imbis na ipagserbisyo nyo sa taong bayan at umangat naman ang kanilang mga pamumuhay, maibsan ang kanilang paghihirap, kayo lang. Diba? Makita mo sample lang sample lang, di naman to lahat. Level 1 lang na government employee. Pero, ang ganda ng bahay, ilan ang kotse, sa nag-aaral lang mga anak, alam na this. Di po ba? Saan kayo makakita ng maraming ganon? Sige, tignan nyo. Saan? Alam nyo yan. Di ba? Good government dictates upon us the duty to spend the appropriations we have cobbled together for the correct purpose, the right way, on time, and on budget. Correct. Yun nga lang po, mga kababayan, si Coco Pimentel, nung BICAM nila, hindi po siya nag-sign in dyan. Kasi may nakita po siya na idinagdag dito sa 5.768 trillion pesos na kine-question niya na unappropriated fund na 450 billion pesos. Kaya nga kine-question niya at sinabi niya kung hindi daw po ibibito ni Pangulong Bongbong itong budget na ito, siya ay tatakbo sa Supreme Court. Now, talking about veto, yung meron pong, ibig sabihin ng veto, hindi ka nag-agree, hindi mo pinirmahan, hindi ka sumasang-ayon. So dito, after na pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos itong budget for 2024 na 5.768 trillion pesos, mga kababayan, meron po siyang binito. 2 pong provisions dyan sa budget na yan. Kukunin din natin yung article dito sa Presidential Communications Office. No? Official website po. PBBM vetoes 2 provisions in 2024 national budget. Yan. Mayroon po siyang, nung binabasa niyan, no? Nung binabasa niya, sabi niya, hindi tama. With the legal advice of those presidential legal advisors, 2 ang hindi niya inaprubahan. Eto po. President Marcos Jr. has vetoed certain sections of the 2024 General Appropriation Act pertaining to the Department of Justice, Revolving Fund, and to the implementation of the National Government Career Executive Service Development Program. Quote, in accordance with my constitutional mandate to ensure that laws are faithfully executed, I am obliged to veto, meaning, hindi siya nag-agree. Pinatanggal niya yon. Department of Justice, Office of the Secretary, Special Provision Number 1, DOJ Revolving Fund, Volume 1-A, page 1119, inasmuch as there is no law which authorizes the DOJ to establish a revolving fund for the purpose indicated therein. Ayan po ang sabi niya. That's at December 20 letter to the House Speaker Martin Romualdez and other House members. So therefore, ginagawa lang ng Pangulo ang kanyang mandato. Nakita nila na walang batas na nagsasabing magkaroon ng DOJ revolving fund. Tanggal yan. Kasi mamaya hindi mo alam kung saan gagamitin yung pera. Hindi naman sinabi dito kung magkano ang nilagay dyan, no? Okay? So at least talagang binubusisi. Di ba? Quote, it may be emphasized that the service fee sought to be charged
charged and collected are to be imposed upon complaints and affidavits filed with the National Prosecution Service and petitions for review filed before the DOJ. When in fact, such pleadings are filed with the said agencies by virtue of their jurisdiction vested by law. Mabuti nga sa inyo. Akala nyo makakalusot ano? The President further said that the charges are clearly not from business type activities within the contemplation of the general provision of revolving funds in the JAA, which permits the constitution of a revolving fund from receipts derived from business type activities of agencies to be utilized for the operational expense of such business type activities. Hindi naman pala business type activity. Buti na lang. Nakita. Kung hindi, nako, may magre-reklamo na naman diyan. Baka ito siguro yung sinasabi ni Coco, no? I'm just thinking about it, no? Di po ba? Citing a Supreme Court pronouncement, he said that inappropriate provisions are unconstitutional provisions and provisions which are intended to amend other laws, because clearly these kinds of laws have no place in an appropriation bill. Correct. Diba? Sabi nyo, tamad-tamad ang Pangulo. Siguro yan, pinabasa niya yan. Dun sa mga legal advisor kay Lucas Bersamin. Basahin nyo maigit to. Yung pinirmahan nila bago ko pirmahan o ibito. Ayan, buti nga naman. At least nagtatrabaho itong ating executive department, no? These are matters of general legislation more appropriately dealt with in separate enactments, it added. Marcos also vetoed, ito na, Section 38 under the general provisions on the implementation of the national government's Career Executive Service Development Program, Volume 1-B, page 762. In vetoing such section, he said that the section does not relate to any particular appropriation in this budget. May mga isiningit kayo, Martin, ha? Ikaw, Martin, umayos ka, ha? Yayariin ka na naman ng mga SMNI at mga Duterds. Ano yung tawag doon? Yung tawag ni Mike Abe na DBS? Duterte Basto Supporters. Salamat po, Mike Abe. He noted that Presidential Decree number 336 dated November 14, 1973, ito yung panahon pa ni Apo Lakay, amending Part 1 Article 4 Section 2 and 5 G of the Integrated Reorganization Plan approved under Presidential Decree number 1 dated September 24, 1972, which is considered a substantive law, created the Career Executive Service Board. Yun naman pala, meron na Ligasiya ng tatay niya yan. Bakit nyo papapalitan? Gusto nyong gumawa ng credit, ha? Martin, ito, kailangan nating pagsabihan si Speaker. Tingnan nyo, hindi tayo bias. Speaker, at ikaw, Subiri, kayo ang mga leader dyan. Unahin natin ang sa Speaker kasi silang unang gumawa niya. Bakit nyo gustong palitan itong ginawa ni Apo Lakay? Na PD number 1 na nag-create ng Career Executive Service Board with this National Government Career Executive Service Development Program. Para may budget? Hoy! Huwag nga kayong ganyan. Martin, sumasideline ka. Wag. Kita mo ikaw nga ang mainit na mainit tapos gagawa kayo ng ganito. Ikaw, Subiri, hindi mo man lang chinek ito. Kaya mahirap mga kababayan minsan. Dapat ang mambabatas talaga, no? Ay isang abogado. Yung may alam sa batas. Nung panahon nila Apo Lakay, karamihan talaga, o most of them, ay mga brilliant and smart kasi mga aral sa batas. Ngayon, popularity, maski na walang alam sa batas, tulad na nangyaring ganito. Di ba? Kayong mga House of Representatives dyan, karamihan sa inyo abogado, ba't di nyo nakita ito? Bakit di nyo nabinasa? Nagbuto-buto na lang kayo? Mali yan, Buti na lang nakita ng Pangulo. Ayan po, at least, 2 probisyon. Yung revolving funds daw para sa DOJ at itong implementasyon ng National Government Career Executive Service Development Program.
Palakpakan dyan sa executive, no? Okay? So, ngayon, umaalma pa rin si Coco dyan. After mapirmahan ng Pangulo yan, ano ang sabi ni Coco? Di ba sabi ko sa inyo, sa BICAM, nagre-reklamo na siya. Ito ang sabi lang ni Coco. Para magkaalaman na, Coco Pimentel bent on questioning 2024 budget before Supreme Court. So talagang itatakbo niya po sa Supreme Court. Ito sabi niya, quote, "No comment," Pimentel said when asked by reporters about the ceremonial signing of the budget. Parang kumuha ka sa textbook ni Tamilmil Sara Duterte ha. No comment. Ito sabi niya, "That's the presidential prerogative, just as any citizen has the prerogative to of questioning the constitutionality of the budget law. Legal study is ongoing." Okay naman yan. Sige, takbo ka na lang doon, no? "If the president does not do this, therefore we have a case. This can be questioned before the Supreme Court." Ayun nga kasi yung tinatanong niya na meron pong idinagdag na ano doon, na pera, no? Ito po, in calling the budget unconstitutional, Pimentel said Congress illegally increased the 2024 budget beyond 6 trillion. Pero, yung pinirmahan po ng Pangulo is 5.768. No? Ayun yung sabi kanina sa Presidential Communication Office eh. Pero may binito siyang 2 provision. So, tanggal yung budget doon. Baka ito yung kine-question ni Pimentel. Pero we'll find out. No? When the Bicameral Conference Committee hiked the program funds from 289 to 81.9 billion in the National Expenditure Program to 731.4 billion. Ay, ang laki nito. No? Sige, ano nyo na lang yan. Pag-awayan mo na lang yan sa Supreme Court. Tumakbo ka na doon kung hindi ka pa satisfied, Coco, kung hindi man yun yung 2 probisyon na sinasabi mong idinagdag, tumakbo ka ng Supreme Court. Karapatan mo rin naman yan, no? Bilang isang mambabatas at bilang isang mamayan ng Pilipinas para magkaalaman po. Tama, mali. 'Di ba? Para kasi sabi ng Pangulo dun sa speech niya, 'di ba? Bawal na ang red tape. Alalahanin niyo, you are working for the people. You are not working for yourselves. You are working for our country, not for yourselves. Tama. Si Coco, dahil siya isang mambabatas, gusto niya talagang kung ano lang yung inano ng Pangulo, yung pinropose, yun lang, walang idadagdag. Nakita nyo, nagbito, 2 probisyon. Baka yun na yun. Yun lang po yung aking opinion. Okay? Now, punta tayo dito sa another fake news. Diba? Maalala nyo? Si Eric, nag-fake news. Ngayon, nagkakaroon ng domino effect yung pag-fake news niya. Maiksi lang to, mga kababayan. Pero ito ang masakit. Isang kawani ng gobyerno, kakatalaga lang ito as undersecretary, mga kababayan. No? Undersecretary na kung saan sa communications pa, na talaga pa siya as Presidential Assistant for Strategic Communications. December 5 lang siya, naswerin ng Pangulo. Pero nag-fake news po siya. Ano po ba yung fake news na nangyari dito, mga kababayan? Yan po, sa Presidential Communications Office, nirectify po ito ng Presidential Communications Office. Ito po yung fake letter na sinasabing yung proclamation number 427 daw po ay minimum day o half working day sa mga government employee throughout the country. Ang nangyari, pinick up na to ng mga ilang LGUs. Kamukha-mukat mo, fake news pala, inedit. Kung sino man yung gumawa nito, yung nambastos dito, yung nameke, ang galing talagang mameke ng mga kakababayan nating Pilipino, no? Tapos ipakakalat pa. Dapat imbestigahan ito ng NBI. This is bastos po ito. Forgery ito, no? Ayan, no? Ipinababatid ng PCO na ang kumakalat na proclamation number 427 na declaring special half working day ang ika-22 o kahapon ito, araw ng Biyernes ay kurmanong walang katotohanan. Walang katotohanan kasi ano po yung proclamation 427? Ayan po, ito po ang katotohanan ng proclamation number 427 na pinirmahan po ng Pangulo, inaprubahan. Ano yan? Declaring 9 individuals as manlilikha ng bayan. Biruin nyo, diniprive nyo
kung sino man po yung gonggong na yung gumawa muna, saan na natin ano yung nagkalat. Yung gumawa, nag-edit nitong mga whereas nitong proclamation na ito, dapat kasuhan yan. Hanapin niya ng FBI. Dinipride mo yung siyam na magigiting na kababayan nating mga manlilikha. Ha? Ito po ang tama. Yan, no? Yan. Sila Miss Adelita Bangkal, Miss Abina Kokit, Miss Sokinor Anin, pasensya na po kung kayo po yung kung Mr. o Mrs., no? O kagalang-galang na lang, no? Kagalang-galang Sokunir Anin de Lasas, Bundos Basil Fara, Maripe Ganahon, Amparo Mabanag, Samporonya Mandalo, Barbara Upong, Rosie Sula. O yan po sila po. O, di ba, kinikilala ng Malacanang at pinababatid sa buong mundo na itong mga to ay mga manlilikha, di ba, ng bayan for 2023. Pero diniprive po sila nito nung gumawa, nung pinorge itong Proclamation number 427. No, panawagan lang sana makulong ka, walang hiya ka. Ngayon, mga kababayan, yung Presidential Assistant for Strategic Communications na kakatalaga lang ni Pangulong Marcos sa posisyon noong December 5, galing po yan sa transportation yata siya dati sa LTO. Ayan yung Cesar Chavez. Sa balita ng Abante TNT, Cesar Chavez nagsorry sa pag-share ng peking proklamasyon. Tanga-tanga ka. Paano ka naging Presidential for Strategic Communications? Nakakahiya ka. Di po ba? Agad humingi ng pamanhin si Presidential Assistant for Strategic Communications Cesar Chavez sa pagpo-post ng peking proklamasyon na nadideklara ng special working holiday sa buong bansa, no? Sa peking proklamasyon, idineklara umano ang half working day dahil sa inaasahang matinding traffic sa buong bansa tuwing Christmas long weekend. Inako ni Chavez sa pamamagitan ng FB post ang kanyang pagkakamali sa pagsishare ng hindi beripikadong proklamasyon. Apologies. I also posted a content that was not first verified by me. For the confusion it has created, the blame fall on me. I take full responsibility for this oversight. As a former newsman who has been a sticker for fact-checking, this one evaded me. Nako, ang galing mo naman magpalusot. Di po ba? Palusot pa more. No? Ayaw nga natin ng fake news. Meron pang ang media literacy information ang PCO. Tapos ikaw, nandiyan ka pa sa communication, strategic communication. Anong strategic dyan? Ang tanga-tanga mo. Di po ba? Nabet ba talaga to? Nabet ba yan bago siya italaga dyan? Di po ba? Hindi mo man inamin niya, hindi niya pinak-check muna. Hindi muna siya nagtanong sa mga PCO. O bakit? Kasi nagmamagaling, gustong kumuha ng credit kasi kakatalaga lang sa kanya. Mahiya ka naman. Binabatikos nga natin yung mga gumagawa ng fake news, nagpapakalat. Tingnan mo si Eric, saka si Badoy. Kawawa sa amin. Tapos ikaw, okay na nag-apologize ka, pero hindi maganda. Kung ako sa'yo, resign ka na lang dyan. Di ba mga kababayan? Sa bagay, hindi lang naman siya ang mga nagpipake news sa kawanin ng gobyerno tulad nung panahon ni Digong, di ba? Sino ang tinaguri ang Queen of Fake News? Sino? Ha? Sino? Di ba? Si Mocha Uson. Dami pong fake news niya si Mocha Uson. Maski na i-google nyo pa, tawag nga sa kanya, Queen of Fake News Dami yan. Pero ano nangyari? Hindi naman siya makason. Hindi pa nga siya natanggal Ay mga kapit tuko ang mga animal. Ano kaya itong si Cesar Chavez? Makikikapit tuko kaya siya? Diba? Asar na asar tayo Pero at least siya nag-apologize, nag-take accountability and responsibility. Pero, no. Kung ako sa'yo, resign na.
Di po ba? O, imbestigahan kaya ng House of Representatives yan in aid of legislation. Di po ba? O, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.